natin, sabi ng salita ng Diyos, God will shake the heaven and the earth. At maging ang mga bato ay kanyang uutusan upang magpuri sa kanya. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, tayo po ay tumayo at magpuri po sa ating Diyos na buhay, sapagkat siya ay nalulugod sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Hallelujah. Come on, church, let us worship the living God. Let us utter praise. Let us utter our worship. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Oh, Raya Shikarabakandarayahai. Oh, glory to the King of Kings. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong ngalan. Oh, Raya Shikarabahayarayahai. Aming Panginoon, ikaw ay dakila. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Oh, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Oh, Raya Shikirabahayarayahai. Oh, purihin, purihin ang iyong pangalan. Oh, Raya Shikarabahayarayahai. Oh, Jesus. Glory to the living God. Glory, glory, glory. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, King of Kings and Lord of Lords, we worship you, oh God. Oh, purihin ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah. Oh, Raya Shikirabahay. Oh, Raya Shikarabakandarayahai. Oh, we praise you, Jesus. Glory, 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 glory. Glory, glory to the mighty God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus. You are the God. You alone is worthy to be praised. You alone is worthy to be exalted and be magnified, oh God. You are the maker of the heavens and the earth, Lord. Oh, Rabakandarayahayarayasyandarayahai. Ikaw na nagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa amin. Ikaw, Panginoon, na may kontrol ng lahat ng bagay. O Diyos, sa umagang ito, kami patuloy, O God, na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy, O Diyos, na nananalig, Panginoon, because we know that you alone, O God, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya naman, O Diyos, sa umagang ito, wala po kami ibang gagawin, Panginoon, kundi ang purihin ka, kundi ang sambahin ka, Panginoon, kundi ang luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah, in spite of everything that is happening, O God, in our midst, Lord God. Oh, you still deserve to be praised, O God. You still deserve to be worshipped, Lord. Hallelujah. Continue to worship you,
Kings and the Lord of Lords. Amen and amen. Amen. Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. The spirit of worship manifest in this place and manifest in our hearts, Lord. Hallelujah. Yes, God. Gamitan natin ang Panginoon ng pag-ibig sa ating mga puso. Lord, we humbly come before your presence once again, Lord. Patuloy kang maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak na lalapit sa iyong harapan. We'll sing about goodness. We'll sing love. We love you, Jesus. Let our voices, let our hearts be pleasing to you. Oh, Jesus. Glory, glory to you. Thank you, Lord. Sing, we love you, Lord, when we lift our voices unto you.
your name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise your name, we praise your name. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. We praise your name. Amang banal sa umaga ng Panginoon. Kami po ngayong umaga ay narito upang purihin ka, sambahin ka, paglingkuran ka, Panginoon. Sapagkat ito po ang aming tungkulin, Panginoon. Mula po nung kami yung iniligtas, tinawag, Panginoon. Na ilan na ang aming buhay, ang aming oras, ang aming panahon upang pasalamatan ka at sambahin ka, Panginoon. Kaya Amang Banal, ngayong umaga kami po ay narito sa iyong harapan. Una po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Ibinababa namin ang aming sarili. At humihingi ng kapatawaran sa lahat na aming nagawang pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Panginoon. Lord, remove all unclean things that hidden in our hearts, Panginoon. Na ikaw lamang ang nakakaalam niyan, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng mga bagay na siyang nagiging hadlang upang maranasan po namin ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Alisin mo po at linisin mo po, Panginoon, ang aming puso ngayong umaga upang kami po'y maging karapat-dapat sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa lahat naming nagawang pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Panginoon. Humingi po kami sa iyo ng kapatawaran. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, pangunahan mo po, Panginoon, kami sa lahat po namin gagawin ngayong umaga, Lord. Iniling namin na samahan mo po kami sa tulong po ng Banal Espiritu, Panginoon, na siyang magtuturo sa amin, Panginoon, sa bawat salita na ipapahayag ngayong umaga, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy po kayong mangusap sa amin, magpahayag sa pamamagitan po na yung mga salitang ibibigay mo ngayong umaga, Panginoon. Anuin mo, Lord, ang iyong gagamitin ngayong umaga, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang sa kanya pong pagpapahayag na iyong salita, Panginoon, ay magkaroon po ng hamon, pagpapala, pagtutuwid po sa aming buhay. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, habang kami nandito sa mundo ito, ay makita mo kami, masumpungan mo kami, Panginoon, na namumuhay na may katwiran at kabanalan sa iyong harapan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa buhay niya na yung gagamitin ngayong umaga, Panginoon. Samahan mo po siya, Panginoon. At sa bawat makikinig, Panginoon, ngayong umaga sa mensahe mo, Panginoon, patuloy mo kami bigyan ng kaunawaan upang malaman namin ang nais mo kung bakit mo po kami niligtas, tinawag, pinili at hinilang. Kaya Lord, salamat po. Alam namin sa umagang ito, meron kang gagawin dakilang bagay, Panginoon, sa buhay namin. Kaya tinahanda po namin ang aming sarili upang pakinggan ang lahat ng sasabihin mo, Panginoon. Lord, samahan mo po kami hanggang sa matapos po ang iyong gawain, Panginoon. Iniling namin ang patuloy mong ibigay sa amin ang iyong pag-ibig, presensya, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ikaw ang gagawa ng isang dakilang bagay sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin pinakakatiwala ang lahat po namin gagawin ngayong umaga. Sa pangalan po na yun ng Jesus, lahat magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's declare and let's celebrate the goodness of our Lord. Amen. Ang Diyos natin ay mabuti. Hallelujah. God is good. And all
are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Yes. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord, Worship you. for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship. Kung sino ka nga po sa aming mga buhay, Lord, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh Lord, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, who you are, yes, for who you are. You are good. Oh, pasalamatan natin ang Panginoon sa kaniyang kabutihan. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we worship you, we praise you for who you are, God. Thank you for your goodness, your grace, and your mercy that endures forever. We thank you. Blessed be your name, Jesus. We thank you, we worship you. Patuloy ka naming niluluwalhati, Panginoon. Hallelujah. Once again, Lord, take all the glory. Come and take all the glory, Lord. Patuloy ka nga pong magpakilala sa umagang ito. We just want to worship you for who you are, God. I give you glory, God. We will lift up our voices unto you. Yes, Lord. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, we give you glory.
Make it personal, make it personal. Jehovah Jireh, my provider, you are. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Make it personal. Jehovah Jireh, my provider. Thank you, Lord. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, let your peace reign. Our Prince of Peace, ikaw ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, we declare, Lord, reign in victory. Jehovah Shalom, we thank you, Jesus. Prince of Peace,
Salamat sa kapayapaan sa kabila ng lahat ng kaguluhan, kasamaan, trahedya, Panginoon, nananatili. Kami ay may kapayapaan na panatagan. Salamat, Panginoon. We thank you for you are the God of peace, the God of comfort, the God of hope. We thank you. Salamat sa iyo, Panginoon. We worship you, we worship you, we worship you, Lord. Nananatili kang Diyos na mabuti at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Salamat! Salamat, Panginoon. Tanda muli ng iyong kabutihan at ng iyong katapatan sa buong isang linggo. Naririto kami muli, Panginoon, iniaalay sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagluwalhati, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen, amen, amen. Glory to you, Father God. Glory to you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Truly, God is good. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Because of who you are, we worship Him because of who He is. Sino nga ba ang ating Diyos? Siya ang may gawa ng langit at lupa. Amen. Siya ang nagbigay ng buhay sa iyo at sa akin. Siya ang nagbigay ng hangin na ating hinihinga ngayon. Amen. Grabe. Makapangyarihan po talaga ang ating Diyos. Amen. In spite of everything that is happening sa ating bansa. Amen. God is shaking our nation. Pinapakita po ng Panginoon na totoong may Diyos. Amen. Pinapakita ng Diyos na siya lang ang makapangyarihan sa lahat. Sabi nga ni Brother Alan, actually siya pa yung unang nakakapagbalita sa akin na, may lindol daw sa ganito. Sa Ilocano, sabi niya, ginigising na tayo ng Panginoon. Amen? Actually, sa nangyayari po sa ating paligid, marami po ang nagsabing, Lord, Lord, di ba? Ang daming tumatawag ngayon sa ating Panginoon. Marahil, marami po ang mga natutulog, maging ang mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyano ang patumpik-tumpik sa ating mga pananampalataya. Amen? Kaya ang Panginoon po ay gumagawa ng paraan upang tayo po ay magising. At pinapaalala niya na may Diyos because of who He is. He is the maker of the heaven and the earth. Sabi nga, kapag tamad tayong magpuri, ano ang gagawin ng Diyos? Uutusan niya ang mga bato para magpuri sa Kanya. So, marami pong bato ngayon ang nagpuri sa Panginoon. Amen? Even the highways, di ba? Nahati ang mga kalsada, marami pong nangyari. Pero sabi nga, all things work together for good to them that love God, to those who are called according to His purpose. At marami po tayong nababasa na meron pa daw pong darating, nabanggit nga ang Calabar Zone. Pero wala po imposible sa Diyos kapag tayo po ay magkakaisa, amen? Luluhod, mananalangin ng totoo sa ating Diyos. The Word of God says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal your land. Amen? Kaya dapat po tayong magkaisa talaga, mga kapatid. And so I agree po sa sinasabi ni Pastor na magkakaroon po tayo ng overnight prayer meeting, overnight prayer dito sa church. And I hope and I pray na lahat po tayo ay makiisa sa gagawing overnight na yan dito sa church. Wala po tayong gagawin, luluhod, mananalangin. At alam ko, sabi ng salita ng Diyos, kapag may tao
natatayo between the gap, ang Diyos po ay makikinig po sa ating mga panalangin. Amen! Hallelujah! So, sa oras na ito mga kapatid, still God is good. Kaya sa oras na ito, patuloy po tayong magbigay ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Sige po, sino pang mauuna? Hallelujah! Actually, ako din po inuubo. Sabi nga ni Sister Josie kanina, kagabi pala, pero kanina ko lang nabasa, Sister Gina, pwede ka bang mag-MC? Actually, pwede kong sabihin, Sister Josie, nangangati yung lalamunan ko. Pero sabi ko po sa message ko sa kanya, Sister Josie, kinakati po yung lalamunan ko at medyo inuubo, pero ayaw ko pong tumanggi. Amen? Ayaw ko pong tumanggi sapagkat nais ko pong kahit sa ganitong paraan ay makapaglingkod po tayo at makapag-serve po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? Yes po. Sige po, magpuri po tayo sa ating Diyos. Amen. Sino pong mauna? Hello? Sabi natin, God is good. Bakit ngayon walang tatayo sa harapan para patunayan na God is good? Hello? Wala talaga? Ala. Sige na po, wag po nating sayangin ang oras para sa Panginoon. Tumayo po tayo para magpuri sa Panginoon. Hindi natin alam, di ba? We don't know our life, di ba? Kaya samantalain po natin magpuri sa Panginoon. Parang gusto kong tawagin si brother. Hindi ko pa ito naririnig mag-testimony. Halika. Sige, magtatawag ako, brother. Nais ko po magpasalamat sa Panginoon sapagkat kahit na may nararamdaman ako ay hindi niya ako pinababayaan sa araw-araw. Lagi niya akong ginagabayan hanggang sa aking pagtatrabaho. Lagi niya akong iniingatan, papunta hanggang sa makauwi. Maraming salamat po. Amen. Amen. Praise the Lord. God will bless your coming in and your coming out. Sabi nga po ng salita ng Diyos. Amen? O, sige. Ako po nagpupulit sa Panginoon. Almost mga 1 month na pong mahigit na na-promote ako. Pinupuri ko po at pinasalamatan ng Panginoon kasi foreman na po ako ngayon sa Naval Shipyard. And halos 3 shop yung malalaki ang hinahawakan ko ngayon. At kung saan merong sira, lahat ng barko natin ng Navy, pinupuntahan namin, ginagawa namin. Kaya yung opportunity na binigay sa akin ng Panginoon, tunay na nagpasalamat po ako sa Panginoon. Amen po. Amen. Praise the Lord. O diba, ang dami talaga nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sabi nga, promotion comes from the Lord. Amen. Praise God. Meron pa po? Dahil kung wala na, wag na po nating sayangin yung oras. Tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita sa oras na ito. Wala pong iba kundi si Sister Joanne Jongson. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, ako Sister Gina po, nangangating lalamunan ko. 1 week na po akong walang boses. Sabi nga ni Sister Abby, sana okay ka na bukas ate. Sana si Lord na ang bahala. Pero kanina lang, pinilit ko kasing kumanta. Hindi ko talaga ma-help na hindi kumanta. Lalo tuloy nangating lalamunan ko ngayon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Masaya po ba kayo ngayong umagang ito? Masaya po ba kayo? Batiin niyo po ang inyong katabi. Sabihin niyo po, I'm glad you're here. You need to hear this. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Truly, the Lord is good. Despite and in spite of everything that's happening
and that has happened sa ating bansa. Alam niyo po, kapag tayo ay wala sa Panginoon, sa mga nangyayari ngayon sa paligid, maliligalig na tayo. Maliligalig na tayo. Pero salamat dahil God is our Jehovah Shalom. God is the peace in our hearts. Na kahit ano ang mangyari, God will remain good and He will be faithful. Amen? Amen? Hallelujah. Sige, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin po kayo, aming Diyos. Dakilain kayo sa inyong kabutihan. Truly, Father God, You are the peace that guards our hearts, Panginoon. Na sa kahit na anong nangyayari sa aming paligid, naniniwala kami, Panginoon, na kahit kailan, Lord God, hindi mo kami pababayaan, Lord God. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa magandang umaga, sa panibagong buhay, sa kalakasan, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa buhay ng iyong mga anak na naririto ngayong umagang ito at sa lahat pa ng naaabot ng gawaing ito, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. And we pray, Father God, that as we study your word, Panginoon, before anything else, Lord, may we humble ourselves, oh God, before you. Siyasatin mo po ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Ano mang kasalanan, karumihan at pagkukulang. Ano man, Lord God, yung mga pagkakataon na hindi namin napapakita yung pananampalataya namin, Panginoon, sa iyo at sa ibang tao, Panginoon. If there are times, Father God, na umaasa kami sa aming mga sariling lakas, Panginoon. If there are times, Panginoon, na nakakalimutan namin kung sino ka sa aming mga buhay, patawarin niyo po kami, Panginoon. Forgive us, Father God, for all the things that we have failed to do. And for all the things that we did, Panginoon, na nakasakit sa iyo, sa aming kapwa at maging sa aming mga sarili, Panginoon. Patawarin niyo po kami, aming Diyos. And we pray, Father God, sa umagang ito, linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo. Hayaan niyo, Panginoon, na ang iyong banal na dugo, Panginoon, na tumigis sa krus ng Kalbaryo, ang maging kalinisan ng aming mga puso at buhay, Panginoon. Salamat po, Lord God, and we pray, Father, sa umagang ito, as we further study your word, may you open our hearts, our ears, our mind, and our hands in the things that you wanted us to hear, Panginoon, this morning. Holy Spirit, be with us. Continue, Father God, to be in our midst, Panginoon. Kanina ka pa naririto, Panginoon. And we pray, O God, na ikaw ang magbibigay ng katagumpayan sa amin. Gamitin niyo lamang po akong tungtungan ng inyong mga paa. Ikaw ang mahayag at maluwalhati. Ikaw ang madakila. At dalangin rin namin, Panginoon, ang aming bayan. We pray in agreement, O God, na ikaw ang Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ano man ang nangyayari sa aming paligid, Panginoon, we still believe and we still have faith that you are in control. You are in control of everything, Panginoon. You can cause all things to work together for good. Hindi po kayo kailanman magkakamali, Panginoon. Kaya naniniwala kami, kung hindi man maganda ang nakikita namin sa aming paligid, you are still in control, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Be with us, Lord. Anoint each and every one of us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Merry Christmas po. Ngayon po ay Berna. Sino po nakikita nyo at nai-stress kayo pag nakikita nyo pag Berna? Si Aya daw sa amin, si Aya sa amin. Pero pag nakikita nyo si Jose Maricha na gumaganyan na. Di ba? Parang bear months na. Ano ang bear? Anong katumbas ng bear? Ng December. Gastos, no? Gastos ba? Tatanungin natin ngayon, ano ba ang usual na problema ng mga tao? Ano yung nagiging reason kung bakit nababalisa yung mga tao sa mga panahon ngayon? According to the research and according to the studies, ang common problems daw can be categorized to 4 main areas.
4 na main area daw yung nagiging category ng mga problema ng tao. Una, health. Amen? Namomroblema at nababalisa ang mga tao tuwing nagkakasakit. Kasi maraming implications ang sakit, di ba? So, isa yan, health. Pangalawa, relationship. Kapag meron tayong mga kagalit, may hindi magandang relasyon sa iyong kapwa, sa pamilya, sa kaibigan, sa asawa, sa kahit na sino pa, relationship can cause problems. Relationship can cause anxiety. Next, isa pa, existential problem. Ano ito? Medyo nakakasosyal, Ate Joanne. What is existential problem? Finding meaning and self-worth. Ayan, ang mga Gen Zs. Who am I? Diba? So, nagkakaroon daw ng pagkabalisa ang mga tao kapag meron daw self-worth problem. Or you don't know the meaning of your existence. We are in their midlife. Taas pong kamay ng mga nasa midlife na. Diba? Who am I? Why am I here for? Diba? Yung kagaya nga ng mga diniscuss natin noong nakaraan. At ang huli, ang fourth component or area ay finances. Who will agree with me? What? Ba yung iba hindi na mo problema? Sana all. Diba? Who will agree with me? So, ang main areas daw ng problema ng tao ay kalusugan, relasyon, existence or self-worth, and the last one is finances. But the most common, ewan ko kung dito sa church na to ay ito ang most common kasi di kayo sumagot sa akin eh. The most common daw na problema ng tao ay finances. Pera talaga. Joke lang. So finances dahil pag nagkasakit, anong problema? Pera. Diba? Pag nagkaroon ng problema sa relasyon, nag-away ang mag-asawa, anong problema? Pera na naman. Diba? Sino ba dito yung hindi na problema? O, diba? O ngayon. So, you agree with me. So, as we enter these last 3 months of the year, ano yung mas nagbibigay sa atin ng weight? Yung kabutihan ba ng Panginoon in the past 9 months? Or yung problema, or yung trouble, or yung anxiety that caused for the last 3 months of the year? Amen? But have we ever looked back? Ito yung hinihintay kong may mag-testimony ngayon eh. Have we ever looked back on God's miracles in our personal life? When God turned an empty jar into something that overflows. Diba? Sino po dito yung naka-experience na ng miracle ng Panginoon? Na walang-wala, nagbigay ang Panginoon, that's something that overflows. Yung walang-wala ka na, tapos bigla kang magkakaroon at biglang hindi mo na alam kung saan nanggaling yung tulong. Amen? God is good all the time. Amen? And as we go deeper into the Word, the Lord wants us to be reminded once again sa isang persona niya sa ating buhay. Kagaya nga ng inawit natin kanina, Jehovah Nissi, you are our victory. Jehovah Shalom, you are our peace. Jehovah Rapha, you are our healer. Pero ang isang persona ng Panginoon na napaka-espesyal sa ating mga buhay, God is our Jehovah Jireh. Amen? God is our Jehovah Jireh and God is our provider. Sabihin mo sa iyong katabi, God is our provider. Amen. And last week pa, hindi ko alam kung na-status ko to sa Facebook eh. The Lord personally impressed to me this message of obedience and provision. Tapos nabasa ko yung isang post. Ang sabi dun sa isang post, the Lord provides to the provider. Amen? The Lord provides to the provider. For all the things that is in our shoulder, the Lord never forgets the one who provides. Because the Lord is the one that will personally provide for you. Sino po dito ang nasa workforce, mga nagtatrabaho, negosyo, di ba? Lahat yan. We are sometimes the provider for our family. Don't ever forget that the Lord will be the one
to provide for you. Yun ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Dahil tunay na hindi nagkukulang ang Panginoon sa atin kung mas kikilalanin natin at susundin natin siya sa ating mga buhay. Do you agree with me? Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa ating teksto sa Philippians chapter 4, verse 10 to 23. Sahin po natin. Philippians chapter 4, verse 10 to 23. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Sino pong nagsasalita dito? Si Pablo. Ang alam kong hindi nyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko nang masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paanong masiyahan, anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Asa na po? Ayan, 15. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan nyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid sa Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kakayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Amen. Sige, stop po tayo doon. Let us focus on the last two verse, sa verse 19. Ang sabi sa chapter 4, verse 19. Sa English po, ang sabi sa chapter 4, verse 19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Philippians 4:19, yan po ang lagi nating naririnig, di ba? Your God shall supply all your needs according to your riches in heaven. Pero, sometimes, nakakalimutan natin yung umpisa. God's promise to us is the provision, but there are important conditions that goes along with it. Amen? Lagi nating binabanggit, chapter 4, verse 19, my God shall supply all my needs according to His riches in heaven, in Christ Jesus. Ang Diyos ko ang magkakaloob sa akin ang lahat ng aking mga pangangailangan. Pero meron palaging konteksto ang salita ng Panginoon. Hindi nagsisimula at natatapos lang doon. So pag-aralan natin, himay-himayin natin yon. Ang unang context dito sa verse na ito, first, the provision of the promise. And the promise of the Lord is His provision. Sabihin nyo, provision. Provision. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. This is a great promise. Amen? Amen po ba? Hindi kayo na-excite sa promise na ito? Amen po ba? Amen. That God will supply all our needs. History in the Bible is full of testimonies of God's people who found Him to be the Jehovah Jireh or the God, our provider. And I believe, kahit hindi sa Bible, kahit sa buhay natin, marami tayong patotoo kung paano naging provider ang Panginoon. Amen po ba? Taas ang kamay nang naka-experience ng probisyon ng Panginoon. Yung iba, hindi talaga? Isa pa, sino po?
Hindi talaga lahat. Oh my. Backstory tayo. Saan ba nanggaling yung Jehovah Jireh? Jehovah Jireh came from Genesis chapter 22. Anong storya yon? Yung ipinaalay ng Panginoon si Isaac doon sa Mount Moriah. That is the time when the Lord told Abraham to sacrifice his son Isaac on Mount Moriah. When Isaac asked his father Abraham, ano po yung iaalay natin? Di ba? Kasi natatandaan niyo po, hindi na ako magbabasa, kukwento na lang natin, na noong time na yon, they got up early. Sinabi niya Abraham kay Isaac, maghanda ka, tayo ay mag-aalay sa Panginoon. Usually, ano ba yung inaalay ng mga tao nung panahon na yon? Hayop, di ba? So nagtanong si Isaac kay Abraham, Father Abraham, ano po yung iaalay natin? Anong sagot ni Abraham? God will provide for himself the lamb. Not knowing Isaac na siya pala yung lamb. And nung about iaalay na, ipapatayin na ni Abraham si Isaac, there God provided a ram na nakatali doon sa isang lugar doon. At yon ang naging sacrifice in replacement of his son. So Genesis chapter 22 verse 14, Abraham called the name of that place, the Lord will provide. Or Yahweh Jireh or Jehovah Jireh, the Lord, the provider. Amen? So doon siya nagsimula. And all throughout the history, may mga ninota ko dito na mga pagkakataon kung kailan talaga truly naging provider ang Panginoon. Una, nung Genesis chapter 47, when Jacob and his family ay nasa midst of famine sa Canaan, the Lord worked all together. He did all things to work together para makapag-provide sa mga Israelita. Sino ang ginamit niya? Si Joseph. Thank you po, Brother Weldon. Si Joseph na nagkaroon ng paghihirap mula sa kanyang mga kapatid ang naging daan para maging provider ang Panginoon sa buong angkan ng mga Israelita. Amen? Next, nung ang mga Israelita ay dumadaan sa wilderness, paano nag-provide ang Panginoon? Nagkaroon ng shower of manna, where the Lord provided food that they need each day. Amen? They were provided with their daily needs. Pangatlo, this is one of my favorite. Na-topic ko na to before, yung si Elisha at yung widow in Zarephath. Nung meron siyang isang huling strand na ng pagkain, dumating si Elisha. At ang sabi sa kanya, gawan mo ko ng pagkain. Sabi niya, wala na po akong ibibigay sa inyo. Dahil ito pong kinukuha kong ito, last grain na to and after this I will die. Who remember the story? Pero ang sabi ni Elisha, sumunod ka muna sa sinasabi ng Panginoon. At sinunod ng babaeng balo at ang nangyari, their cup overflows. Hindi sila nagutom kahit na isang araw until that famine was over. God became their provider. And the provision came after obedience. Amen? In the New Testament, ito pa isang famous. Noong nagpakain ng Panginoon ng 5,000 people with only 5 loaves and 2 fishes, God provides miraculously. At ang mapapansin nyo dito, kapag ang Diyos ang nagpala, sobra-sobra. Amen? Because they were able to gather 12 baskets of leftover after everyone else has been fed. Amen? So ano nakita ninyo sa mga istoryang ito? God has always provided for His people who have put their trust in Him. Nakakalungkot naman kung tayong mga Kristiyano, ni minsan hindi natin naranasan ang pagpapala at ang miracle ng Panginoon. Ngayon, tatanungin ko kayo ulit. Did you experience in your life that God showed His miracle through His provision? Amen. Praise the Lord. Dahil kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoon sa lahat ng taong nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Amen?
The stories of provision sa Bible ay hindi mga kathang-isip lamang. They are true testimonies of people. Kaya nga gusto ko gustong maging personal sa inyo Kasi gusto kong mag-grasp natin yung topic na ito in our personal level, that God is really my provider. Amen? The Jehovah Jireh of the Mount Moriah is still our Jehovah Jireh today. Agree? Amen. Because we all have undoubtedly experienced it personally. Amen. The God we serve, the God of the Bible, the Heavenly Father, the God of Abraham, of Isaac, of Moses, is the one of the same God that we are worshiping right now. And He still provides for the needs of His children. Kagaya nga ng chapter 4, verse 19. My God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. We need to understand and claim that promise today. Excited? Hindi pa din. Excited? Ang boses ko po 50% na lang. Pasigawin niyo pa po ako ng konti. Excited to claim the promise? Amen. We have to claim that promise as individual, as a family, and as a church. Amen? Because God has provided for us before, He will continue to provide for us now, and He will provide for us in the future. Money or finances should never be our greatest concern. After this morning, money should never be our greatest concern. Our greatest concern is if we obey God, follow His instructions, and the money will follow. Finances and blessings will follow. Our Jehovah Jireh on the Mount Moriah, just like what Abraham did, he obeyed first, and God provided for Himself the lamb. Just like the widow in Zarephath, she obeyed faithfully. She followed the Lord's command, and God supplied all their needs until another miracle has come. Amen? So money or finances should never be our main concern. Our main concern right now, are we obeying the Lord? Are we following His command? And are we faithfully giving what is due for Him? Amen? So there are conditions for the promise. So yun na yung pangako. Claim natin yan. God will supply all our needs, everything, but there are conditions that goes along with it. Una, the relationship to the giver, that is fundamental. Ang relasyon natin doon sa magbibigay ay mahalaga. Ang sabi ni Paul sa kanyang salita sa 4:19, my God shall supply all my needs according to the riches and glory in Christ Jesus. Una, sinabi ni Paul, my God. This is not just some other gods. This is not a random God. Ang sabi ni Paul, ang aking Diyos, my God, and the God with whom He had personal relationship through faith. At ang sabi pa, the promise is according to His riches in Christ Jesus. So the promise is in Christ Jesus. The promise of provision is not just for anyone else. Ang sabi dito, ang promise ng provision ay ang para sa mga taong nakay Kristo. Amen. In other words, this promise is for Christians who have given their lives to Jesus as their Lord and Savior. So, ang unang kondisyon, i-check ba natin sa ating mga buhay, do we have a relationship with the giver? Meron ba tayong relasyon? Amen. Praise the Lord. Paul calls the Lord my God. My God is a personal statement.
aking Diyos. Kaya kung sino man ang kung ano man ang ating pangangailangan, anytime makakatakbo tayo doon sa ating Panginoon. So this promise is not for everyone else. Kaya kung wala tayong personal na relasyon sa Panginoon, you have to go back to the first condition of this promise. Kaya kung tayo ay gusto nating maranasan yung fullness of His provision, you have to have a relationship with the provider. Amen? Pero ang sabi nga, but the problem is, merong kasalanan na nag-block dun sa relasyon natin sa Panginoon. We have a sin that go against God. At ang sabi ni Isaiah sa chapter 59 verse 2, your sins have caused a separation between you and your God. So Ate Joanne, paano to ako'y nagkasala sa Panginoon? Can I still call Him my God? Kasi meron kong kasalanan eh. Meron akong pagkukulang eh. Kaya nga dumadating yung in Christ Jesus. Because God solved the problem of sin by the person of Jesus Christ dying on the cross. Kaya mga kapatid, we all fall short of the glory of God. We all have sinned against the Lord. We are continuously sinning against the Lord. But always remember kung ano ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Na siya yung namatay para sa atin. Just like the ram in Genesis chapter 22, He became the substitute. Amen? So kapag hindi ka makalapit sa Panginoon, hindi ako makahingi, Ate Joanne, kasi hiyang-hiya ako, ang dami kong kasalanan. Go back. Go back to the cross. Ask for forgiveness and you can still call the Lord my God. Amen? So God was our Jehovah Jireh, not just for our physical needs, but most especially in our spiritual needs. He provided the sacrifice that paid our sins. Amen? Kaya kung sino man ang sa atin ay nagre-repent sa ating mga kasalanan and put their trust in Jesus, they are the persons na kay Kristo. Amen? So, dalawa na. Tayo ba ay may personal relationship sa Panginoon? Amen. Tayo ba yung mga taong nagsisi sa ating mga kasalanan at iniligtas ng dugo ni Kristo? Amen. Pahina na ng pahina. Hindi pa raw nagsisisi. Magsisisi pa lang po mamaya. Di ba? The Lord will save us and they are the persons in Christ Jesus. So, ang sabi ni Paul, my God shall supply all my needs. Check, my God. According to His riches in glory in Christ Jesus. May relasyon sa Panginoon at may pagkilala sa pagliligtas ni Kristo. Amen? So first, so the thing that you need to make sure here in order for you to claim that promise is your name has been written in the book of life. Nandun na ba tayo sa kaligtasan? May relasyon na ba tayo kay Kristo, kay Jesus Christ? So we need to know our position in the eyes of God. Sino ba ako sa harapan ng Panginoon? Do I have a personal relationship with Him? Can I just go directly to Him and say, my God, my Father will supply all my needs according to His riches and glory. Amen? So nasa inyo na po yan. First condition of the promise is relationship. Pangalawa po, the need that is need to be specified. Ang sabi dito sa chapter 4 verse 19, my God shall supply all my needs. Hallelujah. My God shall supply all my needs. Hindi sinabi dito na God will supply all my wants. Diba? So there is a big difference between needs and wants. Amen? Kaya siguro minsan sasabihin natin na,
parang the Lord, parang hindi talaga fully yung provision ng Lord. Siguro nakatingin kasi tayo dun sa mga gusto nating magkaroon tayo na hindi pa ibinibigay ng Panginoon. Excuse me po. Nakafocus kasi tayo dun sa mga bagay na gusto nating magkaroon tayo na hindi pa ibinibigay ng Panginoon. But as we look back, meron ba tayong pangangailangan, basic, na hindi pinagkaloob ng Panginoon? Meron po ba? Meron po ba? There is often a big difference between our needs and our wants. Amen? We talked here about Christians' contentment. Sabihin mo sa iyong katabi, contentment. Have you been contented with what you have? Or you are stretching too much financially because you are not contented with what you have? Ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 11 to 13. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever circumstances. Ang sabi niya sa 12, I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me the strength. Really, all this goes back to where you are seeking your satisfaction. Are you seeking your satisfaction and contentment from the Lord or from the things that you can have or you can buy instead of God? Amen? Kasi ang pinangako ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ako ang source ng lahat ng kailangan ninyo. So where are you seeking your satisfaction? Kaya nga lagi nating sinasabi, go back to the first condition. Have your relationship to the giver. Hindi tayo nakafocus dun sa gift. Nakafocus tayo doon sa nagbibigay sa atin. Amen? Sometimes, God let us experience the lack of some things so that we will find our satisfaction in Him. Amen? Ang gusto ng Panginoon ay puso na marunong makontento. Kasi ang gustong ma-develop ng Panginoon as He provides for our needs is our attitude, our gratitude, our appreciation on things. Kasi kapag tayo ay walang kakontentuhan, kahit kailan hindi tayo magiging masaya. Do you agree with me? Kahit ano pa yung meron tayo, kahit ano pang ganda ang meron tayo, kapag hindi tayo marunong makontento, hindi tayo marunong makahanap ng satisfaction on what God has been providing for us, hindi natin maa-attain yung true joy that God has in store for each and every one of us. Because God has already promised to provide. Pero hindi niya sinabing lahat ng kapritsyo natin ipoprovide niya. Hindi lahat ng wants. Wants are bonuses. Kung ibigay sa atin ng Panginoon yung ating mga wants, thank you, Lord. But the promise is for every need that we have. So in the process, we may find out that we can do with less. Whatever it is in our hands, that we will discover more of Jesus and less of ourselves. Kahit ano pa yan, kung ang puso natin ay tama sa Panginoon, we can still say that God has been providing for us. Amen? Si Jesus ang ating maging kasapatan, mga kapatid. Kasi kahit kailan kung nakatingin tayo sa kung ano ang meron ng ibang tao, kung paano tinatanggap ng ibang tao yung biyaya, kahit kailan hindi tayo magiging masaya. But find your satisfaction. Find our satisfaction in Christ Jesus. So go back to the first context.
Relationship. Relationship to the giver. So that our focus will never be about the gift, but about the giver. Amen? Isa pa. God wants us to claim His promise. Pero, ang gusto niya, tayo ay maging good steward of what God has given us. Merong ipinagkatiwala sa iyo ang Panginoon, sundin mo kung ano yung sinabi ng Diyos na para saan yan. Be a good steward. Hindi yung splurge or you want. Tapos pagkatapos, Lord, wala akong pambayad ng kuryente. Ay, nag-shopping ka kahapon, kapatid. Diba? So, maging mabuti rin tayong katiwala ng pinagkakaloob ng ating Panginoong Jesus. Again, that boils back to our satisfaction and contentment. And last, this is the most important condition. The givers to whom it is addressed. May kausap si Paul sa tekstong ito. And for me, this is the most crucial element to understand this verse. Balikan natin yung ating teksto. Magsimula tayo sa chapter 15. Ay, hindi. 10 na lang. Sige, umpisa tayo sa umpisa. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi nyo ako nalilimutan. Wala nga lang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan sa maging anumang bagay ang aking kalagayan. Talon tayo, Brother Josh, chapter 15. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, kasi sila yung kausap dito, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita. Sige po. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit din akong pinadalhan ninyo ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid sa Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. In original context, Paul is writing to the Christians in Philippi. But second, Paul was writing to the church of people who themselves were meeting Paul's needs as he was ministering for God's kingdom. Ilang beses niyang sinabi, di ba, na yung kayong mga tumulong sa akin at least 5 times hanggang matapos ang Philippians chapter 4 on how the Philippians had given to support his ministry. So in that context, dun sa mga taong tumulong kay Paul sa kanyang ministry, sinabi niya, "And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." You see, He isn't just making a blanket promise to everyone. He is making a promise specifically doon sa mga taong tumulong at naglagak ng mga kaloob sa Kanya, sa Kanyang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. You've been meeting my needs, ang sabi ni Paul. So now, my God is going to provide for all your needs. Mga kapatid, listen. If we want to be able to claim the same promise that these people had, we need to be the same kind of givers that these people were. Kung gusto natin na tayo ay makatanggap ng pangako, tayo din ay maging taong sumusunod sa Kanyang palatuntunan sa pagbibigay. They are the people who are consistently supporting God's kingdom, God's work, and God's family. So, we are blessed, hindi para saralinin lang natin at ipagdamot, kundi ibahagi so our jars will never run dry. Amen? So just like the widow and Zarephath,
may isang lingkod ng Diyos ang lumapit at humingi ng tulong sa kanya. Wala na siya. Pero ang sabi ng lingkod ng Diyos, tulungan mo muna ako. And God will supply. Indeed, God opened the jars of flour and oil that it provided for them and her son until the next miracle came. At yun ang pag-ulan. Amen? So let's go back to our topic. The Lord provides to the provider. So when the Lord is seeing you being a good steward of whatever riches na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, be a channel of blessing and He will continue to provide for us. Hindi kailanman nagkulang ang Panginoon sa mga anak niya na nais tumulong. Meron nga akong kausap sa office namin nung mga nakaraan. Ang sabi niya, alam mo, hindi ko alam kung paano ako nakakatulong sa marami kong kamag-anak. Sabi niya ganon. Sabi ko lang sa kanya, because the Lord knows your heart. Alam ng Panginoon that you are a giver and the Lord will provide for you. Kasi nandun yung puso natin eh. Nandun yung puso mo na nais mong magbigay. Kapag ang kamay natin ay bukas, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Panginoon. Pero kapag ang kamay natin ay sarado, paano ka malalagyan ng Panginoon ng panibagong pagpapala kung tayo sarado yung mga kamay natin? So the Lord is opening our hearts right now that we will not get excited to the fulfillment of the promise. Hindi tayo nakafocus lang dun sa biyayang matatanggap natin. But the Lord wants us to be the right person to receive that promise. Ang gustong i-develop ng Panginoon as we receive the promise is our character. Sabihin mo, character. Gusto ng Diyos yung mga Kristiyanong hindi madamot. Gusto ng Diyos yung mga Kristiyano bukas ang kamay sa pagtulong. Not just for a specific person, but for anyone. May God give us wisdom. When and how tayo magbibigay. In order for us to receive, we must give what's in our hands. Kaya alam niyo po mga kapatid, this is a testimony. Ayoko magkwento ng gantong bagay. Actually, this topic, ayoko na ganito yung preaching. Pero ito yung ibinigay sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, lagi kong sinasabi na meron akong isang bagay na iniiwasan sa church. And that is tithing. Nung old church ko, lagi kong sinasabi na, hindi Lord, naiintindihan mo naman ako. Naiintindihan mo naman ako kung paano ako sa pamilya ko. Lagi akong ganon na Lord, alam ko naman na kung ano yung ginawa ko sa aking kapwa, ginagawa ko sa iyo, hindi ako seryoso sa pagtatites ever since I became a Christian. Magbibigay ako, maghindi. Alam niyo po yun, walang burden. Until last year. And sabi ko nga kay Lord, ayoko pa itong ipatotoo kasi alam ko I'm still on the process. Pero lagi akong nire-remind ng Panginoon na yung goodness, nagsimula yan dahil natuto kang magbukas. Then meron tayong isang preacher dito, si Pastor, yung taga-ibang lugar. Sino ba yun? Si Pastor yung may church din siya. Christian? Kristam Badua. Nung nagpipray siya dito at nag-testimony siya, ako kasi binibreak ko yon sa sarili ko na, hindi naman yan. Basta, baka naman sa iyo lang yan. Tapos nagkumanta siya, ano yung kinakanta niya? Yung may pinaawit siyang kanta that open your heart, something like that. And sabi ko, Lord, is it about time for me to try and test the formula? Kasi hirap na ako eh. Hirap na talaga ako. That was starting 2020 until last year. Talagang I'm in my edge of nothing, of having nothing and supplying for the family. Talagang lubog na lubog. Then when I started to trust the Lord in terms of our tithes, God
open windows and doors of heaven in an instant. Alam niyo po mga kapatid, itong topic na ito, lagi ko tuwa ako nung inimpress to sa akin ng Panginoon. Kasi it's like a promise na hindi ikaw ang provider ng pamilya mo. Ako ang provider ng pamilya mo. So don't ever put the weight on your shoulder. Ang kailangan ko lang sa'yo, sumunod ka sa akin. Alam niyo po, dumadating ako sa point na pag nag-iipit ako ng tithes ko, talagang may ganito yung demonyo eh. Oh, may laki niyan, pambayad na yan ng kuryente. May ganon siya. Pero ang sabi ko sa Panginoon, ito yung obedience and sacrifice and hamon na gusto kong i-ma-impart ko sa aking kapwa pagdating ng panahon. I never ko pong inisip na magte-testify ako about tithing or magpipreach ako about tithing. Kasi nga po, hindi nga ako believer niyan before. But, believe me mga kapatid, when I started numakbang, pinakita ng Diyos na siya yung aking Jehovah Jireh. God, indeed, supplied all my needs and my family's needs extended to the other people because we stepped in obedience. Amen? So the Lord is opening up our hearts right now. Hindi tayo maging excited dun sa fruit. Maging excited tayo dun sa relasyon at dun sa obedience na magkakaroon tayo sa harapan ng Panginoon. And my God will supply all our needs according to His riches in glory. So it starts with what, Ate Joanne? Saan ako magsisimula? Basic tithes and offering. Because hindi kailangan ng Diyos ang ating kaloob. Ang kailangan ng Diyos ay ang puso nating kumikilala na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Tithing is not about the amount. Tithing is about the relationship. Tithing is about the trust na alam natin na ibibigay ko ito sa iyo, Panginoon. Ikaw na ang bahala dito. Kaya nga sabi, let's not look at giving as a chore. Hindi ito isang obligasyon, mga kapatid. Hindi ito isang obligasyon dahil believe me or not, tatayo ang iglesyang ito. Dahil ang iglesyang ito ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Whether you give it or not, the ministry will continue. Because the Lord is our provider. But, let's look at giving as an investment. Investment that one day, we all wish that we could have done more. Dahil napakasarap po sa puso na tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang binibigyan. Amen? Napakasarap sa puso na tayo yung tumutulong kaysa tayo yung laging humihingi ng tulong. Amen? So God and our church is our ministry. It's the work. So the question is right now, eto na yung pangako. Are we a cheerful giver? Or are we going to be a cheerful giver? Are you putting yourself in the position to be able to claim that promise? Nahamon na po ba tayo? Mga kapatid, let us focus on giving by faith. We can see the reward now, but we believe it is there. And so we're gonna give, investing in God's kingdom, in our family. So mga kapatid, if God is calling you to give and to provide for your family, mga kapatid, remember, the Lord provides to the provider. Don't ever look at it as a chore. Dahil tayo ay daanan lamang ng biyaya. Gusto ba nating maging channel of blessing? Diba? Yung papadaanin sa atin ng Panginoon, yung biyaya para sa inyong pamilya. Ayaw ng Panginoon yung binaba yung blessing sa atin, naka-block na. Diba? Ibinaba, i-download. Ayan. Sikat na sikat yan sa ngayong sa mga contractor ngayon eh. I-download ang pera. I-download ang pera para sa flood control. I-download kay congressman. Tapos na-block na.
Dapat dadaloy ang blessing hanggang dulo, di ba? Dapat mararamdaman natin yung ginhawa, yung flood control. Pero dahil hindi tama yung kanilang puso, na block na sa kanila, kinuha na lang nila yung blessing. Ayaw ng Panginoon na ganun tayo. Ang gusto ng Diyos, pag dinownload sa atin ng blessing, ituloy natin sa ibang tao so that every part of your family will be blessed and our church will also be blessed. Amen? Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Magte-testimony lang po ako ng kaunti patungkol po dyan sa pagbibigay ng tithes. Ako po, nung nakilala ko talaga ang Panginoon, unang-una pong biyaya sa akin ng Panginoon yung makapag-abroad po ako. No, dahil ang hirap ng buhay po namin din, talagang sabihin ko po. At nung mula nag-abroad ako, tuloy-tuloy na po yung biyaya. Nangako pa ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pag ako po pinag-abroad nyo, ibibigay ko po ang tithes ko. Nangako ako sa Panginoon. Pero dahil sa malayo po ako, hindi ko po naibigay ang tithes ko. Nangako po ako. Ngayon po, nung sa pangako ko ngayon, so bumalik na po ako sa Pilipinas. Nandun pa lang po rin po ako. Ang dami pong nawala sa akin. Nawalan po ako ng $2,000. Yung unang investment ko po, sana magkakalupa na ako. Naloko po ako ng tao. Na-MMG po ako. Alam niyo po yung MMG. Isa po yan sa mga naging ano ko po. At yung pinaka-worst po, yung pong magtatayo na ako ng bahay, lahat po ng alahas ko na worth million, ninakaw po sa loob ng bahay namin. Sabi ko, Lord, ito po ba ang dahilan? Sabi ko, so parang ang feeling ko, yung pangako ko sa Panginoon na hindi ko natupad, parang ito ba yung parusa? Or pero hindi po yun. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Maaring ginamit ng diablo yun para lalong hindi ka magtiwala sa Panginoon. Pero po, sa kabila po ng ganun, nagpatuloy po ako magbigay ng tithes. Talagang nagpatuloy po ako at hindi lamang po yun, pinagkalooban po ako ng Panginoon ng hanap buhay na sarili, nang mamasukan po ako. Binigyan po ako ng Panginoon ng hanap buhay at binigyan po ako ng bahay. Una pong pinatayo kong bahay parang nabawi, no? Pero hindi po doon nagtatapos po 'yon. Binigyan na naman po ako another lupa ng Panginoon at talaga pong akin na. Kasi po yung dati, hindi ko po makuha yung titulo, kaya po ibinalik ko po doon sa may-ari. Ngayon po, binigyan na ako. Ayan, nandiyan na po 'yan. Kaya nagpapasalamat po ako. Pero sa kabila noon, tuloy-tuloy po yung pagtatites ko. Pero dumating na naman po yung pag-aalinlangan ko sa Panginoon. Dahil po, na yung minsan pinababasa tayo sa FB, di ba? Meron ako nababasa na, hindi ka dapat nagbibigay ng tithes dahil hindi na yan ang ano ng Panginoon, dahil lumang ano na yan, lumang panahon na yan, Old Testament pa yan, dumating na si Kristo rito, di ba? Nare-remember ko din yung sinabi ng pastor dito, dun sa Matthew 20-23, basahin niyo po yan, di ko na po ano yan na, huwag niyong kung sa pagtulong nagbibigay kayo, pero wag daw rin kakalimutan yung tithe, sabi. At ngayon, nakita natin sa ni Ate Joanne na isa sa mga susi po ay yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Sa kabila na naman ng pag-aalinlangan ko, pero pinagpapatuloy ko po yung pagbibigay ng tithes. Pinagpapatuloy ko po yung pagkakaloob. At hindi lamang po tithes, no? Maging doon sa mga pangangailangan din na dapat nating makashare. Kasi hindi lamang po tayo, no? Hindi lamang po tayo iisa. Tayo po ay isang katawan ni Kristo. Tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kung hindi po, kaya po dapat sama-sama po tayo na para po yung bahagi ng katawan ng bawat isa ay maging isa sa Panginoong Jesus. Kaya po tayo po'y manalangin, kaya wag po tayong mag-atubili, wag tayong mag-alinlangan na ibigay yung para sa Panginoon. Ang sabi, yung tithes, hindi po ito sa atin galing. Ito po'y galing sa Panginoon. Ito po'y hindi natin ibibigay sa Panginoon. Kung hindi, dadalhin natin sa Panginoon. Kasi po yung 10% sa Panginoon po yan. No? Yung kaloob, iba po yun. Yung bigay natin sa Panginoon, yun ang kaloob. Pero yung pong tithes, ito po yung masasabi natin mas
dapat ibigay sa Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na natatalakay po ito. Lord, salamat po sa buhay ng aming kapatid na si Sister Joanne, Lord, na tinatalakay po na para sa iba ito po ay sensitibo, pero hindi po ito sensitibo, Panginoon. Ito po ay tanda ng pag-ibig, pagmamahal mo sa amin, Lord, at susi, Panginoon. Susi po ito ng aming pagtatanim para po kami umani, Panginoon. Because of your promise, Panginoon, Lord. Dalangin na, Lord, ng bawat isa, Panginoon, na buksan mo aming mga puso sa pagbibigay at maging cheerful giver po pa kami, Lord. Salamat po. Alam namin, Lord, na dapat ang focus namin hindi sa pagbibigay, kundi po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa katuruan sa umagang ito, Lord. Kaya po, muli, kami po'y magtatanim, Lord. Thank you for your love, for your mercy and grace, O Lord. Tanda ito ng pag-ibig po sa aming mga buhay. O Lord, kaya itinataas namin to ng maluwag sa dibdib at alam namin hindi po ito mawawalan ng kabuluhan, Panginoon. At dalangin namin maraming kaluluwa na mailapit ito sa iyong paanan. Salamat po, Ama. Tinataas po namin to sa matamis na pangalan ni Jesus. Everybody say amen and amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating announcements. Ayan po, every Tuesday ang ating prayer meeting, 7 p.m. And every Thursday po ang ating Bible study, 7 p.m. And every Saturday po ang music ministry practice. So sa lahat po ng nais magpagamit sa Panginoon, samahan niyo po kami at nandito po kami tuwing Sabado. And of course, ang ating Sunday worship service, 10 p.m. po, 10 a.m., 10 p.m., 10 a.m., sorry, 10 a.m., And our youth fellowship po every first and third Sunday of the month. Then after po niyan, magkakaroon po tayo ng set o yung ating skills enhancement training. So ngayon naman po, dagdag po sa ating announcement, ngayon darating pong November 23 ay ang ating ika-33 taong anibersaryo, 33 years of God's goodness, God's faithfulness sa buong kongregasyon, sa ating pamilya at sa ating lahat. And regarding that po, magkakaroon po tayo ng meeting after the service. So we are asking for at least 30 minutes. Wala po muna sanang uuwi. After po ng ating service ngayon, magkakaroon po tayo ng mabilis lang po, quick meeting lang po tungkol po dito sa ating anniversary. So dagdag information po, ito po ay November 23, Sunday po yan, alas 2 ng hapon sa City Auditorium po. So hindi po tayo dito, meron po tayong ibang lugar na pagdadausan po ng ating anniversary. So yun lang po, maraming salamat sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Malakas na palakpak po para sa Diyos. Sige po, tinatawagan po natin si Pastor Omer to close us in prayer. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang magandang mensahe ngayong araw. No? Nawa ay hindi lamang dito po tumigil yung mensahe ng Diyos, ay madalhin natin ito sa ating tahanan. No? Naalala ko po yung sa amin po, may nagtanong sa akin, paano daw yung mga walang trabaho, paano magbigay? Ganito po ang aking paliwanag doon. No? Halimbawa, kung ikaw isang estudyante o wala kang trabaho, sa isang araw nakatanggap pa ng 100, itabi mo yung 10 pesos. Tuesday, nakatanggap pa ng 50, tabi mo ito. Pagdating ng Sunday, yun ang dadalhin mo para sa Panginoon. Di po ba? Ganun po yung ginagawa ng mga apo ko. Yung baon nila, tinatanggal agad nila yung 10% doon. Pagdating ng Sunday, yun po ang binibigay nila sa Panginoon. No? Kaya ganun po ang pamamaraan na nararapat para sa mga walang trabaho, estudyante. Di ba? Tayo naman may trabaho, alam naman natin kung paano po magbigay sa Panginoon. Amen? Praise God. Kaya tayo po magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa iyong magandang mensahe na nagbibigay po sa amin ng hamon sa aming buhay na dapat kami magbigay sa instruction mo, Panginoon. At tungkulin namin bilang mga anak mo ay magbigay sa iyo para sa iyong gawain, Panginoon.
At salamat, Panginoon, sa umagang ito sa iyong pagsama sa aming pong buhay, sa aming gawain na sa araw na ito, Panginoon. Taas po natin ating mga kamay. Panginoon, alam namin sa mundong ito, wala po kami ibang maasahan, kundi ikaw lamang. Ikaw po ang nagbibigay sa amin, nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Kaya, Amang Banal, sa umagang ito, abutin po ang mga kamay na yan na nakataas. Tanda, Panginoon, na sa mundong ito, wala kaming maasa, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya sa mga kamay na yan, Panginoon, idali mo po ay yung biyaya, Panginoon, kagalingan, kalakasan, katatagan sa pananampalataya, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy mong samahan, Panginoon, ang bawat anak mo sa panahon, Panginoon, ng mga may pangangailangan. Nariyan ka, hindi mo po kami iniwan pinabayaan. Pagpalain mo mga kamay na yan, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat po sa iyong kabutihan sa buhay namin. Ito mga dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat magsabi ng Amen. Glory to God.